Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, sumon gikan sa Senado na resibina ni BP Sara Duterte. 4 na bangkay na recover sa Laog Cantanil dumaan sa parte kan na Bislig City sa Surigao del Sur. Mayupa kan mga barata sa lado nasyonal, Bucor Chief Katapang nagpayag nin pagsuporta sa prosopistong lay para manda sa pagkakaigwa nin pagsasararo kan BGMP asinman kan na Bucor. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado nasyonal, DND nangapudan sa mga pagkakasaro kan mga Pilipino para manda sa katuninungan asinman sa parte mismo kan libertad o kalayaan. Pamayupa kita ka na mga barata sa lado nasyonal, Dilima Pig Umaw and House Squad Committee sa busisi ka na subuota sa buwatan na nagararaota sa parte ka na Pilipinas. Pamayupa ka na barata sa lado nasyonal. Pamayupa kita ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Kakulanganin na mga classroom na nutaran kada Departamento kan Edukasyon asinmada kada Presidente. Pilipinas kabali sa 94 mga nasyones na naglalaban sa plastic pollution. PNP nagpatanid sa mga private security training agency na ipapasara kun padagos na digdi gigibuhon kan mga ini ana paggamit nin mga ladawan kan pulisya sa saindang mga ads. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marahay na aga po sa Indokobos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyang mga parata sa lado nasyonal, nagbalingunyan ang Pilipinas sa 95 mga nasyones sa kinaban na nagpermakan sa rong International Declaration na anobheto wakasanaan global plastic pollution. Anasambit ng deklarasyon ang sinasabing pinagapod na Nice School for an Aviation Treaty on Plastic Pollution na inilansar kan Pizzagis kan bulan kanunyo sa ikaduwang aldaw kan United Nations Ocean Conference sa Nice, France. Obeto kan dokumentong ini iyo ang pagkakaigwa
ni napagtalaan kan global target para man mabawasan ang produksyon asin paggamit kan mga panginot ng mga plastic polymers. Kabali digdi ana mga paghagad kan obligasyon kana mga kabaling mga nasyon tanganing luway-luway na maali ang mga problema sa lado kan plastic products asin man chemicals pati naman ang pagpapakaray kan mga disenyo kan mga plastics tangani man digdi mabawasan ang epekto sa parte mismo kan kapalibutan basado ki Agnes Paner Ronachera Prince Minister for Ecological Transition ang lakdang sarong matrayumpo na deklarasyon antes na magpoon ang negosasyon para man sa end to plastic pollution na gigibuhon sa parte mismo kan Geneva sa pitsa 5 kan Agosto sa gudnang pitsa 14 kan Agosto 2025 magigirumduman na kan Marso 2022 nagpasa ang United Nations Environment Assembly nin sarong resolusyon para sa sarong global treaty na nagsusugo sa bilog na magkaigwakan pinagapod na life cycle kan plastic kabali sa mga nagsusuportang mga nasyon ang Pilipinas asin iba pang mga nasyones sa kinaband asin sa manlain-lain ng mga kontinente na nagpapailing kan pagkakasararua pasiring sa paglaban sa pollution kan plastic sa bilog na kinaban. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Pinagkumpirmar ngunyan kan kampo ni Vice President Sara Duterte na sa indanang naresibi na sumon gikan man sa parte mismo kan Senado nakapalaman sa nasambit ng sumon na digdi pinapasimbag ang Vice Presidente sa mga aligasyon sa Article of Impeachment na pinagsampa kan House of Representative. Digdi nakapalaman sa nasabing sumon na igwanin sagkod 10 aldaw para man digdi simbagon kan Vice Presidente ang nasambit ng aligasyon sa presente yaon sa Kuala Lumpur, Malaysia ang Vice Presidente na si Sara Duterte para sa personal na biyahe kay bananan sa iyang pamilya. Pinaglalauman na ini ang maabot ang Vice Presidente sa pagkakaigwa ni selebrasyon kan Filipino Community Independence Day duman sa Kuala Lumpur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, matrayumpo na na-recover kan mga tauhan kan Bislig City Central Fire Station sa probinsya kan Surigao del Sur. Ang 4 na bangkay na natrapa sa sarong cave system sa sitio Sikahuy, Barangay kan San Jose sa sinambit ng syudad. Edi matapos na isagibo ang sarong search and retrieval operation katabang ang mga pagiriba kan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO duman sa Bislig sa panginginot kan sa indang Acting City Fire Marshal Police Senior Inspector John Ray Mejores na nagserbing incident commander. Pinagpunan ang operasyon basado alas 7:12 nin pagkabanggi ka subanggi natapos bandang alas 10:30 nin pagkabanggi kung sa ina maingat na pinaglaog kan grupo ana tunnel na grabe ang sinasabing labuy asin bakong maray ana daga asin sadit an agihan. Delikado subot ang lugar kaya digdi nagdaraan grupo kan pinagaapod na self-contained breathing apparatus tangani man masigurong ligtas ang paghangos asin pagdanay kan sa indang mga kakayahan. Gibo ang operasyon sa laog mismo kan limitadong oras nasa CDRRMO Bislig ang mga bangkay kan mga biktima para sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal, siniguro kan Bureau of Correction na bilugan sa inang suporta sa prosupestong lay na ubetong reforma ang correctional system sa laog mismo kan Pilipinas. Sa irarom kana sambit ng lay gusto na pagsararoon ni Senador-elect Erwin Tulfo ang BGMP asin man ang Bucor sa sarong pahayag tinawan doon ni Bucor
Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang lakdang na ininitolpo na pagsararoon ang Pinology Asinman Correctional System sa Laogkan, Pilipinas. Welcome sa indang lado. Paliwanag ni Katapang na ang prosopwestong ling ini ang maduhol nin pagkakataon na digdi magkaigwa nin libertad ang mga PDLs na may minamati na malalang kailangan, partikular na digdi ang mga inmate na subuot digdi nakakulong sa mga pasilidad kan Bucor o Bureau of Correction. Pinagasigurman kan opisyal na magagamit ang kinakaipuan na budget para manda digdi maparikas ang kinakaipuan na upgrade kan pasilidad kan sa indang pinagpapadalagan. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunya na ang Department of National Defense DND sa magkakaiguanin selebrasyon kan 127 Independence Day kan Pilipinas ngunya na aldaw. Ang pangapudan iyo ang pagkakasararo asin na magpartisipar sa pagkakaigwa ninda pagsiguro nga katuninungan asin soberinya kan Pilipinas. Sinabi ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. and party mismo kan libertad o ang kapayapaan asin mana and mismo nga libertad kinakaipuan and padagus-dagus na pangangataman urog na sa tao man kan mga angat sa presenting sitwasyon. Pig-ing kaminar kani an kada saro na magtarabangan tangani man na magdanay ang pagkakasararo asin na protektaran ang Pilipinas para sa masunod na mga henerasyon. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal. Piga umaw ni Congresswoman-elect Laila Dilema ang mga namamanwaan urog na kan mamamayang liberal ML Party List and Quad Committee kan Kamara matapos man na isumiti kani ang mga final report kan plenaryo kada nagtalikod na Martes ni pagkabanggi o Hunyo 10 sigun kidilima Piga Gibo ni Maray kana Quad Committee na pinapamayuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Asa Barbel o Barbers ana mandato kaniya na magsiyasat sa mga krimen na kinakatubang kan Pilipinas. Sabi ni Dilima na ibunyaga kan Quad Committee ang investigasyon ang sarong sabwatan para rauton ang banwaan sa paagiman kan mga sugal, illegal na droga, katiwalian kan mga opisyal kan gobyerno sa tabang kan Chinese mafia asin mada traidor na mga Pilipino. Inapod kaning milestone ang pagdangog na nagapuon kan Agosto 2024 tinutukan kan komitiba ang koreksyon kan Pogo Operation, extrajudicial killing, EG case, money laundering, illegal na droga asin ana madugong war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Formal na nagatapos ang investigasyon kan Hunyo 9 asin matapos ang 15 sunod-sunod na marathon hearings. Pinagkukonsidera na pinaka-high profile na testigo sa mga pagdangog ni dating Presidente Duterte na nagatubang sa funnel sa sarong sesyon na subuot nag-ani nin 1.9 milyones na mga views sa official live stream kan Kamara Baha. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita kunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kunyan kada sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal na pagaraban na padagos ngunyan na naatubang ni kakulangan kan mga classroom ang Quezon City Orogda ang District 2 asin da District 5 sa tao kan nagdadangadang na pagpuon kan klase sa maabot na aldaw kan Lunes
sigun sa opisyal kana syudad basado sa Assistant School Division Superintendent Dr. Freddy Abindanyo dahil tulos sa matatawanin solusyon ang kakulagan sa ladukan pasilidad kaya nakapokus muna ang Department of Education DepEd sa alternatibong paagi sa pagtukdo arog kada pinagaapod na dynamic learning program asin na blended learning. Mantang digdi nakikipagtabangan man ang lokal na gobyerno asin na DepEd para mapadalian na pagdul kan mga learning modules asin suporta kan mga paratutdo sa inda mismo nga mga estudyante. Sa iba pa kita nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado nasyonal sa uring aldaw kan na pagsumitikan statement of contribution and expenditure o ang pinagapod na susi sa Comelec kanda sudma pinagpahid kan komisyon na uminabot sa parte mismo kanda alarma sa 25 gikan man sa 66 na nagdalagan sa pagkasenador ana nakapagpasar na o nakatauna kana sa inda mismong mga susi sa tinaong datos ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Nasa 64 mga party list group gikan sa 155 ang nagsampa kan sa indang mga susi. Dakol pa man anday nakapagpasakan na sa indang susi na nagdalagan sa national position sa 2025 midterm election. Nasa 10,454 gikan sa 41,215 na mga nagdalagan sa local position ang nagpasarnakan sa indang susi kung sa inda digdi pinaglalauman na mas nagdakol pa kasudbang matanga o kasudma mismo nga pagkahapon sa pagtatapos kan sinambit ng pagpasar kan susi. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal pinagkukonsidera na sarong insulto sa parte kan dakulang kapulungan kan Kongreso o sa Senado ang pagbalik kan Senado sa article of impeachment na pinagsampa laban man kay Vice President Sara Duterte. Tinawan doon ni Naga Representative digdi dakula subot na insulto sa mga kongresista ang naging aksyon kan Senate Impeachment Court ninhuli man kan pinag-iisipan asin na nasunod subuot kan Kamara ang impeachment rule bago pa man tukar ka na Senado. Sinabi ka na kongresista na nag-endorso sa ikatulong impeachment complaint na niresibin ni House Secretary General Reynald Velasco. Si Senador Alan Peter Cayetano ang nagsampa nin duang mosyon na inot na nagsugo sa pagbabalikan article of impeachment sa laog mismo kan Kamara asin an ikadua sa 20 Congress na idadagos ang pagkakaigwakan impeachment trial. Ini matapos na kwestiyono ni Cayetano kung may irregularidad sa nasambit ng aksyon kan mga kongresista na ang tulong ipinagsampang impeachment ang pinagsaro asin na nabilog pang-apat na article of impeachment and pinagsampa mismo sa parte kan Senado sa mosyon ni Cayetano 12 ang nagpabor asin 5 lang ang kuminontra. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, pig-question ni Senador-elect Vicente Tito Soto III ang lakdang kan Senado na ibalik ang sa Kamara ang article of impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, dating Senate President, ang pag-remand o pagbalik kan sinambit ng kaso sa Kamara sa 19th Congress sinasabi kaninga unnecessary. Ninulitay ni ana nagsampa ka na impeachment. Tinawan doon deklarasyon ka na sarong constitutionally asin man exclusive domain of the Supreme Court.
not the Senate or the impeachment court. Kasabay kan na plenary session kan nagtalikod na aldaw kan na Martes, nagmosyon si Senador Ronald Batu de la Rosa na nagahagad na ang verified impeachment complaint laban kay Duterte asin na ibasura sa paagiman kan na constitutional impermitis and question of the jurisdiction as in authority kan 20 Congress. Sabi ni Escudero, dapat mainot mo na nga mag-convene an impeachment court antes na aksyonan an motion na ibasura an impeachment complaint. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, ipinagpaig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may pangangaipo ana digdi inspeksyonon and maintenance duman sa San Juanico Bridge kada tulong taon. Initanganing masiguro na ligtas anasambit ng tulay sa mga magamit kani an pahayag ni President Bongbong Marcos kasabay kan pag-inspeksyon sa parte mismo kan na Amandayihan na port sa Basiya. Duman sa Samar, inisarong alternatibong ruta kung sa ina ginagamit kan mga lulunadan na dai tinutugutan na makaagi duman sa San Juanico Bridge sa tauban kan rehabilitasyon kani. Kan nagkaigwanin inspection ang DPWH para man sa rehabilitasyon, digdiya delikado anasambit na nga tulay kaya digdiya daigo na pinagapapaagi ana mga darakulang mga bihikulo. Itinunduga ang tulay kan 1969 asin na kompleto kan 1973 ang San Juanico Bridge. Iyo ang pinaka-ikatulo sa pinakahalabang tulay na nagsasaklaw sa parte mismo kan parte kan tubig dagat digdi sa Pilipinas, nagkukonekta sa isla kan Samar asin man kan Leyte. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, nagluwas kan sa iyang mismong sabuot si House of Representative Prosecution Team member asin Manila 3rd District Representative Joel Chua sa pagbalik kana Senado sa impeachment articles asin sinasabing garo paagi ni tangani man na digdi hulangon ang demokrasya kan Pilipinas sa pahayag kanikan na sudma antis an economical prayer para man sa mga prosecutor. Ipinagpahayag ni Chua na namumundo siya sa pangyayari sa Senado. Tinawan doon kani asin na sinabi kaniya na nagtao ning kaparihong sentimiento si Chua sa sinabi ni human rights lawyer Chil Jokno na nagkwi-question kung ang mga urado ba ang tinutugutan na maggibukan motion ni nulit Mayo subuot sa presenting mekanismo na nagtutugot para sa nasambit ng bagay. Kana nagtalikod man na Martes nin pagkabanggi, nagbuto ang 18 mga senador judges para man sa motion ni Senador Judge Alan Peter Cayetano na ibalik ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa laog mismo kan Kamara tangani man na siguraduhon ang constitutional safeguards as in an issue sa jurisdiction kaniya na dai naglalapas. Ang desisyon para man na i-remand ang article of impeachment ang nagtataon na motion ni Senador Judge Ronald de la Rosa sa pagkakaigwanin pag-imyenda ni Cayetano. 5 lang sa 23 na mga persona na mga impeachment court ang nagkontra sa sinambit ng motion. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, binisto si Romenic Sarmenta na maopinyon na pag-abot man sa kabugtakan kanda nasyon. Edi man ang oring binakbakan kan dating matini idol na si Senate President Chis Escudero. May pagkaaram ini sa garuman na pag-didelay kaniya sa pagpuon kan impeachment trial kay BP Sara Duterte duman sa Senado. Sa dating Twitter,
namit ada Mr. ni Harta Evangelista nin batiko sa gikan kay Rominic Sarmenta aram daan ni Ches ana sa iyang trabaho bilang Senate President. Nagababasa kaya daidi sa parte mismo kan konstitusyon. Iniinot da kaniya ang kapanan o kapakanan kana mga namamanwaan basado pati sa parte kada pahayag kanda nasambit na nga artista tinawan doon kani na anag ginibo ni Chisa Escudero ana bakong base sa parte mismo kan konstitusyon kan Republika kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, inahagad gunyan kan Supreme Court ninda saro sa mga abogado kana mga Duterte na magpaluwas kan pinagapod na temporary restraining order asin man writ of preliminary injunction para man mapugulan ang impeachment proceeding laban man kay Vice President Sara Duterte nakapalamanda sa supplemental petition ni abogado Israelito Torion na ang impeachment kay VP Sara sarong unconstitutional and procedurally defective trial. Ipinagpipirit ni Torion ana tulong panginot na constitutional violation sa buot kan sinambit na nga impeachment. Ipinagpunto sa petisyon na banta sa due process asin na constitutional order ang garusubot pagmamadali sa impeachment proceeding arog kan na oath-taking ni Senate President Francis Escudero bilang presiding officer asin ad mismong sinasabi na mga suwestyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na madalion ana timeline kana pag sulong kana trial sa impeachment proceeding. Pinagapayag kanda petitioner sa irarom da kan doctrine of legislative discontinuity. Dai subuot ipapasar ana 19th Congress ang jurisdiction kani sa papaabutod na 20 Congress. Sa iba pang detalyes kana mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata ngunyan sa lado nasyonal. Sinayumahan kan korte duman sa parte mismo kan Manila ang mosyon ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tibis Jr. na magdanay sa parte mismo na nakaditin sa kustodiya kan National Bureau of Investigation NBI duman sa New Bilibid Prison sa 5 pahinang kasuguan na pinag-issue kan Manila Regional Trial Court RTC Branch 51 and commitment order sa paglipat kitibis gikan sa NBI pasiring na duman sa Metro Manila District Jail MMDJ sa Kampa Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. And Branch 51 and nagkakapot kada murder, prostrated murder asin attempted murder case ni Tibis sa subuot paggadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo asin man 10 iba pa kan 2023. Sa iyang musyon nagpahayag nin kaandalan ang kampo ni Tibis sa kaligtasan kaniya. Pinagtutukdo ang Certificate of Handover sa pinagpermahan kan gobyerno kan Timor Leste asin Pilipinas antisman and deportation. Sa tao kani pinagpahayag kan RTC na dai sinasabi sa certificate na may sarong sinasabi ang ahinsya na dapat magkaigwanin kustodiya kitibis bilang prerequisite kan sa iyang paglipat. Daiman kani tinawana ni nagabat ang pahayag ni Tibis na pwede siyang makamati nin torture o ang pinagaapod na inhuman o degrading statement. Sinabi man kan korte nagaro nagpipili si Tibis
kana detention facilities na sa iyang kukulungan. Magigirumduman na inut ng pinagsugo kan Manila Regional Trial Court RTC Branch 12 na nagkakapot kan kaso ni Tibis sa illegal possession of firearms and explosive na ilipat sa Manila City Jail. Pinugulan ni NBI Director Jaime Santiago ang paglipat asin sinabing may manlain-lain na mga korte ang nagkakapot sa mga kaso ni Tibis na pwedeng isugo ang detention kani sa ibang mga lugar. Si Tibis ang iba pang sangkot pinagkasuhan subuot sa paggadaan kan tulong individual duman sa parte kan Negros Oriental kan 2019. Siya asin andusing iba pa ang sinasabi asin tinutukdo bilang mga terorista kan Anti-Terrorism Council. Ang mga detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon karawat asin sa lado lokal pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Detalles kan mga barata ngunyanda sa lado lokal o minabot na sa 82 ana na i-record na kaso kan pagbalga sa Ganbanda sa Bicol Region na poon kan Enero 12 sagkod na nga Hunyo 10 2025. Basado man ini sa pinakabagong report na pinagpaluwas kan Regional Election Monitoring and Action Center REMAC 5 kan Philippine National Police o PNP Regional Office No. 5 sa Kapikulan. Basado kay Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director kan PNP sa Kapikulan, kinokonsidera ining dakulang trayumpo sa objeto kan Philippine National Police o PNP Bicol na maipasunod ang sarong maray, ligtas, asin ang matrangkilong perilian sa Riyon Bicol kana nakalis na Mayo 12, 2025. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga barata pa sa lado lokal nangapudan ngunyan ang Department of Health sa Kabikulan urog na sa publiko na magsagibo kan pinagaapod na 4S kontra dengue kasabay kan nagdadangadang na panahon kan tag-uran kasudod man kan 112% na paglangkaw kan kaso kan dengue sa interong Kabikulan sa isinagibong press conference duman sa Unica Heha Hotel asin man resort sa parte mismo kanda probinsya kan Masbate. Sinabi kanda datos kan Department of Health sa Kabikulan na uminabot na sa 952 ang kaso kanda dengue sa Riyon Bicol poon kan Enero 1 sagkod ng Mayo 24, 2025 sa pinakauring datos na nakuha kan Departamento kanda Salud. Masa halangkaw kumparaman sa kaparihong panahon kanda taon na 2024 digdi sa Bicol Region sabi kan DOH bilang parte kan pagkakaigwanin aksyon liwat na pinagpagirumdum kan opisina kan DOH sa Bicol ana mga lakdang sa parte kan pinagapod na 4S kontra dengue na kinakabalian kan paghanap asin man pagraot sa mga susugukan ka na namok sa palibot sa paagiman ka na pagdadanay ni na malinig ka na kapalibutan asin na pagtakop ka na mga bugtakan ni na mga tubig o ang pinagapod na search and destroy paggamit nin mga kubong asin man na tamong sering man na pagsulot nin mga haralabang mga gubing o ang mga bado arog na lang ka na long sleeve pantalon bilang proteksyon sa inda mga sadiri o ang pinagapod na self-protection measure tulos na pagkonsulta sa doktor kapag nakamati nin mga simptomas arog man kanda kalintura, pagkulog nin mga lawas, pagsusuka asin man mga rasis o mga pantal-pantal asin na pagsuporta sa pagkakaigwanin na pagkakaigwanin na pagpapausok asin man na paging operation sa mga lugar na may na-i-record na mga dengue outbreak. Padagos man ang DOH Bicol sa
kikipagtabangan sa mga local government units o mga LGU tanganiman na mas pang mapakusog ang mga dengue prevention program sa bilog na Kabikulan o Riyon Bicol. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pirang fire station sa Bicol tinawananin onra asin medalya kan BFP udang kwarta. Buyet Paderes sa detalye. Bigduhulan ng medalya sa pagbisto bilang most improved municipal fire station ng parang munisipyo kan Bureau of Fire Protection sa Riyon Bicol. Sa sinagibong second quarter command conference sa Doña Maria Subdivision Tagas Tumas Darga Albay kan nakaaging Hunyo 10, 2025 kabali sa mga tawan ng pagbisong Balatan Fire Station sa Camarines Sur, Pilar Fire Station sa Sugon, mantang kaibahan man sa sinabit ng conference man iwebang fire station sa bilog na Riyon Bicol. Katuyuan kan sinabit ng aktibidad na ini pagsaro ng mga opisyal asin mga tawan kan serbisyo sa kasulo sa bilog na Riyon asin ipang silibrar ang mga karahayan sa pagpalalagan, pagkipag-ulay sa komunidad asin pagpreparar sa mga kasulo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, luminangkaw din naabuton sa 2.2% ang inflation rate sa intirong Kabikulan kana kalis na bulan kan Mayo 2025 kumparaman sa 1.6% kan bulan kan Abril. Basado yan sa report na pinagpaluwas kan Philippine Statistic Authority sa Kabikulan. Ana panginot na rason kana paglangkaw kan inflation rate kanda nakalis na bulan bunga naman kan marikas na paglangkaw kan na presyo kan pinagapod na food asin non-alcoholic beverage arugman kan na sira asin man seafoods karni asin na vegetable tubers kumparaman sa 0.9 kan nakalis na bulan kan Abril. Naglangkaw ni naabuton sa 1.9 ang inflation rate sa food asin man na non-alcoholic beverage. Ini igwanin na 62.1% na share sa paglangkaw kan pagkagabsan na inflation sa interong Kabikulan. Naglangkaw ang inflation sa parte kan housing, water, gas, asin iba pang mga fuels sa grado na 3.7%. Asin paglangkaw ng kantidad kan kuryente ninaabuton sa 2.0 kumpara kan 7.0 kanakalis na bulan kan Abril. Ana probinsya kan Catanduanes ana kapag-record kan pinakalangkaw na inflation rate sa 4.4 mantang ana Camarines Norte man ana may pinakababa sa grado na 1.4%. Sa ngunyan, egwanin 2.3% ang average na inflation rate sa kabilugan kan Bicol Region puon kan Enero sa ng bulan kan Mayo 2025. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, mga soldado sa Bicol makikisumaro sa mga aktibidades katakod kan 127 Independence Day celebration ngunya na aldaw. Daryl Banyas sa detalye. Sigun kay Major Frank Roldan, ang pamayokan Division of Public Affairs Office o ang DIPAW, ang 9th Infantry Division kan Philippine Army, kasaro sinda sa digdi sa Kabikulan sa mga gigibuhon na aktibidad. Digdi sa Riyon katakod kan selebrasyon kan ika-127 Independence Day ngunya na aldaw. Ang mga soldados digdi sa Riyon mapartisipar ini sa aruga na gigibuhon na replaying ngunya na aldaw Hunyo 12 sa mga local government units na sa indang nasasakupan ini digdi sa Bicol Region. Digdi sa Naga, sigun kay Roldan, ang 902nd Infantry Brigade, iyo ang may hinot sa gigibuhon na aktibidad digdi sa syudad katakod kan aldawnin katalingkasan. Meron santo tinawan doon ni Roldan na natatapos ang pagiging libredo o may libertad ang sarong tao kung na tutok makandaa ang kalayaan kan iba. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinamati asin ipinailing kan mga kababaihan duman sa Banuan kan Del Gallego, Camarines Sur na kaya ninda na trabahon ang mga trabaho kan mga kalalakihan. Ipinamati kan mga kababaihan kan barangay kan Magaistu duman sa parte mismo kan Del Gallego, Camarines Sur ana sa indang kusog asin kakayahan sa paagiman kan aktibong pagpartisipar sa mga trabaho sa lado kan infrastruktura na tinatrabaho man kan mga kalalakihan sa payag kayang-kaya mi managibuhon an anuman na trabaho kan mga kalalakihan kaya di kami pwedeng imino sana asin na ikaag sa gilid kabali sa mga implementasyon kan kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o ang pinagaapod na kalahisids sa kapangyarihan asin man sa partikan na pag-asenso duman sa barangay Community Driven Development KKBCCD Pathway Sub-Project na nagkakantidad ni naabuton sa 620 pesos asin makikinabang naabuton sa 94 nga mga namamanuaan. Ipinahiling kan ng mga kababaihan na kayang-kaya ninda na magtrabaho sa konstruksyon. Kapot-kapot kan mga kababaihan ang mga pala, mga piko asin man nag-aalsanin mga baybay para man magtabang sa konstruksyon na pinagigibo sa laog mismo kan sa indang barangay. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga may warrant of arrest sa siyudad Canaga uubuson kan PNP. Boss Oka Ismenda sa detalye. Pinagpahayag ni City Director OIC Pariñas sa sa iyang pagtukaw igdi sa siyudad ni nagapipiriton niyang maubos sa mga may warrant of arrest na igdi sa siyudad ni Naga na konsain parte ni kan kampanya kan bagong PNP chief na darakupon gabos na may mga warrant of arrest ilaog sa kulungan na konsain City Director. Pinagsabi kay ni sa iyang pagtukaw pinagapunan niya na ini na haranapon mga may warrant of arrest dapat ang may mga warrant of arrest na yaon sa kulungan dahil nagbabasay-basay sa luwas. Yun po ay direktiba po ng korte. Nakalagay po doon talagang hahanapin ka po namin. Meron po tayong unit dito na in charge po dyan sa task force Manhunt Charlie. Sila po yung in charge para sa paghuli po sa mga tao na mga person na meron pong warrant of arrest dito sa area ng Naga. Sir, yung mga Partiyan ka naging pahayag kan OIC City Director kan Naga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ginibo kasudmang pagkahapon sa laog kan siyudad Canaga ang makabuluan na traslasyon procession parte kan National Youth Day Celebration. Tampok sa nasambit ng procession and parte mismo na pagdarakan o ang mga pagkakaiguan ng prosesyon sa parte mismo kan mga tinampo kan siyudad Canaga. Ana prosesyon na pinagpanginutan kan mga jóvenes na mga debuto gikan sa manlain-lain ng mga diocese asin na diocese sa bilog na nasyon na kung sa ina digdi nagdayo pa sa laog kan siyudad Canaga tanganing makisumaro sa tauna na selebrasyon. Kabali digdi ang mga youth delegates gikan sa parte kan Archdiocese kan Manila, Cebu, Davao asin iba pang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao. Obeto kada sambit ng aktibidad na digdi para rumon and pag-arang kan mga jóvenes sa parte mismo kan papil bilang harigi kan simbahan asin man kan komunidad anti mangdara sa parte kan pagkakaigunin selebrasyon ngunya ng taon kabataan lakas ng simbahan at bayan basado sa organizer apwara sa traslasyon
Isinagibuman ang mga formation na workshop, youth forums, asin na praise and worship event bilang parte kan na week-long celebration. Padagos ang pagbabantay kan mga lokal na mga autoridad sa parte mismo kan na sulong kana maray na seguridad mantang pinaglalauman na matapos ana nasambit na nga aktibidad sa maabot na aldaw kana Sabadong Banggi. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Ginibo kasudma pizza cheese kan bulan kanunyo sa ika-142 na regular na sesyon kan sangguniang panglunsod kan siyudad Canaga saro kan mga tema na pinagtukar iyo ang piga sumiter na resolusyon kan City Disaster Risk Reduction Management Council CDRRMC kung sa ina nakabugtak digdi ang prosupistong budget para sa nasambit ng aktibidad asin mga programa kan nasambit ng ahensya kanda gobyerno dyan sa parte mismo kana City Hall saro sa mga piga tutulod kana nasambit ng resolusyon iyon na magiging budget kana CDRRMC para man sa parte mismo kana National Youth Day NYD 2025 na kung sa ina piga kukonduser kana pon pa kan pizza jis kana bulan kan Hunyo sa laog Canaga sa gudnang maabot na pizza 14 kan Hunyo. Kung ilingon ang budget para man sa NYD piga aprobaran sana asin na piga tukara sana kan sanggunian sa mismong aldaw na kan aktibidad o kasudma basado sa resolusyon na lampas sa 856,000 ang total na budget para man sa Emergency Operation Center EOC para man sa NYD nasa 756,000 pesos ang para man sa pagkakana kana mga maserbi sa EOC asin man 100,000 pesos man para sa iba pang mga kinakaipuan ng mga gamit bako sa naini ang primerong beses nagarong minadali ang pagpa-aprobar kana budget ninuli man tapiga sumiter sana ang prosupistong budget kung sain gagamiton ini o ang pig-i-implementar na ang sarong proyekto o programa arong ka nangyayari digdi sa parte kan siyudad Canaga kung sain yauna nagpupuon ang National Youth Day kasudma pa sana piga aprobaran ang nasambit ng budget. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyad sa lado sa luwas kan nasyon o sa international news. Sa barata sa luwas kan nasyon pinagapundo na kana South Korea anda sa inda mismo na pagkakaigwa na pagbugtakan sa indang loud speaker propaganda broadcast sa border kan North Korea bilang lakdang tanganing ibalik ang tiwala asin na pakulpaon ang tensyon sa pagultanan kan duwang nasyon. Ang lakdang kasunod man kan paglukluk sa bagong pili na presidente na si Lee Jae-myung na nangakong liwat na bubuksan ang dialogo sa parte kan na Pyongyang magigirumduman bistado si Lee sa iyang plataporma kan pagpapakaray kan relasyon relasyon sa parte mismo kan Korea. Sering man inot na rayot na pinagabisto kan North Korea ang loud speaker broadcast bilang sarong provokasyon sa sainda asin na dati naman ining pinagabantaan sa pagpapasabugon kana sinasabing nasyon kana North Korea.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga bareta kitang unyanda sa kinabanin nga karawat sa lado kan NBA o basketball, kinumpirma ni Indiana Pacers head coach sa Rick Carlisle na 100% na makakakawat na si point guard Tyrese Haliburton para man sa Game 3 kan NBA Finals. Ngunya na aldaw ini katakod man kan daiya subuot nangyari nga pagkawat kaniya huli man kada nagkaigwa niya ninbari sa parte mismo kanda sa iyang bitis sa ngunya na tabla na ang serye sa laog ka na 1-1 sa best of 7 match up sa tao ka na grabing injury na pinagsapo ni Carl Leslie na mayo ni na makakapugol sa mga parakawat kan Pacers na magkawat sa games ini gigibuhon sa sindang home court magigirumduman na si Haliburton ang nagtauning kapangganaan sa Pacers sa Game 1 sa paagiman kan sarong crucial na jump shot laban man sa Oklahoma City Thunder. Sa Game 2 man, maski ngani nasakitan sa depensa, nakagibo nin 5 turnovers, sinabi kanda 25 anyos na parakawat na ana injury niya and sa ibabang parte kan sa iyang bitis anday magiging ulang sa saindang kawat sa Game 3 nagigibon sa home court sa saindang lugar. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibana na sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:01. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan mga parata sa lado lokal, 1.7 milyones na mga estudyante sa Bicol pinaglalauman ka Departamento ka na Edukasyon na mabalik sa saindang eskwela sa maabot na pitsa 16 kan bulan kan Hunyo 2025 o sa maabot na aldaw kan Lunes. Mga irrigator sa association na magkatarabang na naglinig sa irrigation facility dyan sa Banwaan ka na Magaraw, Camarines Sur. Mobile blood donation na matrayong pong ginibo dyan sa Banwaan kan Gain sa Camarines Sur. Tulong aldaw na 2025 International Symposium on Stingless Bees ini ana isinagibo sa laog mismo kan siyudad kan Naga. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, bagong classroom sa laog kan siyudad kan Naga, big tawan doon ni BP Lini bilang matukaw na alkalde kan siyudad kan Naga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national o lado lokal, Bill on Barangay Iski Eleksyon postponement digdi piga sulong asinda lusot. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sagkod kasud mga alas 12 ni na pagkaudo igwapa sana ninda 24 ang nakapag sumiter kana sa indang mga susi
sa laog kan na siyudad kan na Naga. Sa satuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, inako ka na Commission de Election Comelec digdi sa laog kan na Naga na daiman ninda na mo monitor talaga ang gastos kan mga kandidato asin tubod sinda na ana mga kandidato na naga-sumiter kan sa indang susi an bakong 100% totoo. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdong. BBS Basta Bareta, sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marahin na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal, pinaglalauman ngunyan kan Department of Education sa Kabikulan na nasa 1.7 milyones na mga estudyante ang mabalik sa saindang eskwela sa maabot na Lunes, Unyo 16, 2025 sa intirong Kabikulan. Iyan sa pagpuon na kan regular na klase sa pahayag ni Mayflower Jumamil, tagapagtaram kan Department of Education sa Kabikulan, sinabi kaniya na para sa school year 2025-2026, kinakarkulong aabuton sa 1.7 milyones na mga pinaglalauman ng mga enrollees para man sa basic education sa interong Bicol Region. Mantang pigpahayagman ni Jumamil ang mga aktibidad na pigpipreparar kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol para sa gigibo na Brigada Eskwela o ginigibong Brigada Eskwela 2025 National Kick-Off Activity na nagpuon kan June 9 na ginibo naman sa parte kan na Bakakay Central School sa probinsya kan Albay asin pinaglauman na digdi o minabuta mismo ang DepEd Secretary na si Sani Angara. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, magkatuwa nga ana sentro Magaraw Irrigators Association asin man ang Barangay Santa Lucia Irrigators Association IE sa paglinig kan kag marikrik sa nasambit ng Banwaan kan Magaraw Camarines Sur ang paglinig sa mga irrigation facility parte kan regular na operasyon o operation activity na isinagibo kan National Irrigation Administration o NIA Camarines Sur Irrigation Management Office CSIMO katabang ang mga siniserbihan kaning mga Irrigators Association. Eni tangani man masiguro na marhay anda bulos kan na patubig sa mga irigasyon asin irrigation system asin digdi sarong paagi ni tangani man na maiwasan ang posibleng pagkakaigwanin pagbabara sa mga pigaagian kan tubig sa mga irrigation canal na pwedeng maging kausa kana pagbaba sa kada panahon kada tag-uran o kaya may raot nin kamugtakan kan panahon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, matrayumpong na isagibo kan na Municipal Health Office duman sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur ang mobile blood donation dugong gaysano
tabang sa mga nangangaipo sa panginginot na MHU Gainsa katabang ang Human Resources for Health HRH asin man ang mga Rural Health Unit RHU staff sa pagsasagibog kana sambit ng aktibidad. Kasabay kan bagay na niya isinagibo man ang mobile blood donation asin man ang HIV screening na ubatong digdi maka tanggal kana mga stigma manungod man sa HIV tangani man maisulong ana kaaraman sa mga status kan mga namamanwaan bilang lakdang sa pagkakaigwanin na proteksyon sa parte ken salud asin man mabawasan ang mga stigma sa nasambit ng kahilangan. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, pagrangkada kan mga brigada eskwela, gobyerno provinsyal kan Camarines Sur, naghatud kan manlaylay ng mga serbisyo medikal. Boyet Padera sa detalye. Sa inot na daw na pag-arangkada kan brigada eskwela ngunit na taon, nakapagatod ang gobyerno provinsyal kan manlaylay na serbisyong medikal, dental as optical sa mga Camarinisenses. Sa paagi kan PHO Camarines Sur, yung mga makabagong tigipahay aron kan dental clinic on wheels, laboratory diagnostic bus, women's wellness on wheels, hospital on wheels, x-ray lab, asin eye clinic on wheels na pig-deploy sa mga barangay sa Banwaning Lupi, Libmanan, Kanaman, Calabanga, Buhi, Laguna Presentasyon, Tinambak, si Romam, Nila Orpili, asin Iriga, kan nakaagi nga alaw, dakol ang mga nagkatarabangan asin nakakuha ng makakalig ng serbisyo pansalud sa DC Marvin Aguila kan San Isidro Pili bilang solo parent dahil niya pinalampas ang pagkakataon na makapag-abil ng libreng medical mission sa Pili Central School para sa iyang duwang aki may o pigpaparakulugan ng tulak mantang an 4 taon gatok man ang bitis kaya minarahin niyang ipat sikap siya sa nasambit ng medical mission. Apera sa libreng medical mission, igaman libreng bulog asin iwa pang wellness services, araw kan libreng manicure asin pedicure. Para sa BDS News, Boyet Pader. BDS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal isinagibo sa Villa Caceres Hotel sa laog kan Siyudad Canaga ang 2025 International Symposium on Stainless Bees na kung saan na pinanginutan kan Central Bicol State University of Agriculture CBCUE na pinag-atindiran man ni Boss Oka kan BBS sa FM kung saan digdi intirong pinaluwas ni Boss Okaan sa iyang kaaraman sa English sigun ki Dr. Amelia Nicolas sa Professor 6 kan CBCUE asin man na event chairman kan 2025 ISSB obeto kan sinambit ng aktibidad na matipon ang mga stainless bee scientists, researchers, entrepreneurs, mga practitioners asin na mga estudyante na nagsasagibo kan research mapadapit man sa stainless bee. Ini tangani man na balangibog ana mga ini urog na ana mga scientists manungod sa tamang pangangataman kan stainless bee asin man ko na papaano hiwas mapapadakula ang industriya kaniya mantang bako lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang parte kan kinabanda. Dagdag pa ni Dr. Nicolas gusto ninda nasa paagi ka na aktibidad digdiya mahiduhol ka na mga updates manungod mada sa mga bagong teknolohiya asin na innovation manungod sa parte ka na stainless beekeeping asin makabilog nin sarong mga dokumentos na magagamit sa pagkakaigwa kan pinagapod na international standards on stainless bee. Digdiya na nga pudan asin napagarama na nagikan sa manlaylay na parte kan Pilipinas igwa ni na mga foreign guests asin nakisumaro sa 2025 International Symposium on Stainless Bee ISSB na isinagimuan ang duwang aldaw na aktibidad sa Naga City mantang digdiya isasagibo ang third day kaniya sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Norte asin pa panginutan man
kan Camarines Norte State College asin kan Provincial Government of Camarines Norte mantang na itampok sa sinambit ng aktibidad na isagibo sa Villa Caceres Hotel sa laog kan na Syudad Canaga an manlaila ng mga produkto na gikan sa stainless steel arog na lang kan honey, lip balm, mid asin iba pa. Iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Bureau of Fire Protection sa laog kan Syudad Canaga nag-inspeksyon na sa mga eskwelahan sa laog kan Syudad Canaga bilang preparasyon sa pagbubukas kan klase sa maabot na aldaw kan Lunes. Darrell Banyas sa detalye. Sigun kay Senior Fire Inspector Erwin Versosa, Pamayukan Fire Safety Enforcement Section, sa inda ng pig-inspection ang mga electrical wiring sa 26 na pampublikong eskwelahan, siring man 35 pribadong institusyon, tangarig masiguro ang seguridad kan mga estudyante, pati naman ang mga teaching at non-teaching staff. So sa indang assessment, may nagkapa ng eskwelahan na kaipuhan pakarhayon ang electrical wirings at may mga fire extinguishers man na nangangaipunin reconditioning. Nagtauman ng rekomendasyon ang Bureau of Fire Protection sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan, tangarig mapakarhay ang mga kakulangan asin masiguro ang kaligtasan kan gabos. Maski ngani na mayong special inspection na ginibo ang Bureau of Fire digdi sa Naga sa mga dormitoryo asin boarding houses digdi sa laogan syudad. Sinabi ni Versosa na inaasiguro nindang nagsusunod ang mga ini sa fire safety standards kada nagpaparenew kan business permit. Dinagdagpa kay ni napadagos ang pagbantay kan sa indang opisina sa lambang establishmento tangarig mamantinir ang seguridad kan publiko. Dagdag na bareta sa lalo lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na 59 anyos na babae ang gadan sa panibagong aksidente na nangyari sa road cross duman sa Banwan kan Sipokot, Camarines Sur. Nangyari ang madugong aksidente sa parte kan Rolando Andaya Senior Highway, Barangay Taisan, Sipokot, Camarines Sur. Alas 6 nin pagkaagag kan sudma. Basado sa report, gir kan sa parte mismo kan Sipokot Municipal Police Station, pig babagtas kan Toyota Vios na may plate number NHB 6880 pinagmamaniho kan sa Rungjana Argi Mayor E. Alvarez, 38 anyos, lunad ana mga pasayro na sinda Emilita Alvarez Mayor, 59 anyos, asin Dinsel Simbrano Mayor, mga residente sa parte mismo kan syudad kan Baguio Pasiring ini sa probinsya kan Albay. Mantang yaon sa may parte kan kurbada nga tinampu, pinagkurbaran kaninga mag-overtake sa pinagsusundan na lulunadan. Ninhuli kay niya nabangga ini sa sarong Maximus wing band truck na may plate number NKK 6121 pinagmamaniukan sarong Dats Michelle Bitruna E. Fernandez, 46 anyos, kana Lumina Homes, Bagtas sa Tansa, Cavite, sa kusugkan pagkakabangga. Nagsapo ning grabing injury si Emilita Mayor, 59 anyos, asin pinagdara sa Sipokot District Hospital. Ini pinagdeklarang dead on arrival sa paagi ni Dr. Maria Evangelina Quimillaro. Mantang nagsapo man nin minor injury si Denzel Mayor, asin anduang driver mayong pinagsapo na anuman nin injury. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasuluan duman sa parte kan syudad kan Iriga, tinawanin ayuda kan DSWD. Boss Oka Isminda sa detalye. Tulos na pinagarespondihan ka na DSWD Pilda Office Region 5 ana mga pamilya na nasuluan duman sa siyudad kan Iriga na kung saan sa report nangyari an insidente dyan sa sunado sa Calcedonia Street, Barangay San Isidro, Iriga City, na kung saan kanan nakaaging aldaw nangyari an nagkasulo alas 7 nin pagkabangi na idiniklarang fire out kan Bureau of Fire Protection
alas 7:45 na pagkabanggi na kung saan sa pagresponde kan mga awtoridad na pag-araman na nabayaan na gastub na nagluluto na naging kausa na nasampitan ng kasulo na kung saan nagkakapirang mga pamilya na nawaran nin mga harong na pag-araman pa kan DSWD na piradigding pamilya ang mga benepisyaryo kan Pantawid Pampamilya Program o 4Ps an barangay local government unit LGU nagatarabang-tabang tanganing hanapan na temporaryong maiistaran ang mga pamilyang nabiktima ni na kasulo tulos man na pinagdokumento nasambitan ng insidente kabali sa mga nasulo kan nangyaring insidente pagkung usong padyak mo niyan na itrike naman na nagkasurlo na pansamantalang pinagkakabuhayan tulos man na nagresponde ang DSWD asin pinagkataanan ni na mga kagamitan araw ka na mga hygiene kit na asin na mga sleeping kits mga ini pinagkataranan man ni na kwarta na kung saan ini pansamantalang gagamiton mantang yaon sinda sa temporary shelter na sindang pinag-iistaran mientras tanto pinagatanan man ni na ayuda arukan individual in a crisis situation o AX asin na Sustainable Livelihood Program ana itatao sa mga ini asin additional na supply as suporta sa long-term recovery kan DSWD na iyo ang itatao sa mga nabiktima kanasampitan ng kasulo. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadanan sarong lalaki mantang iriduman an sa iyang pagiriba matapos na ni pagbabadilun. Asinda inikan day pabistadong sospek duman sa Sitio Burabod, Barangay Kantaysan sa siyudad kan Legazpi bandang alas 10 nin pagkabanggikan Subangi. Basado sa inisyal na investigasyon kan Legazpi City Police Station bago nasambit ng insidente kan pambabadil ka Subangi, namatahan na unailing ang duwang biktima na nakatukaw asin nag-iistoryahan arani sa parte mismo kan sarong beef shop duman sa Purok 8 kan kaparihong barangay. Biglang uminabot ang sarong lalaki asin nagdaklag subuot nin buti nin gin na may laman nin gasolina asin banda igwapa nin kalayo sa atubangan kana sambit ng tindahan. Nagdesisyon subuot ang mga biktima na magtabang sa paghanap sa nasambit ng lalaki alagad kana maabot nindaan Purok 2 duman sa Sitio Burabod kanda duman na iniyo pinagapaputukan kana sambit ng suspek. Dead on the spot ang saro sa mga biktima matapos na magsapo nin tama nin bala sa iyang liog. Tulos man na naisugod sa ospital ang saro pang biktima na nagsapo mada nin lugad sa iyang lawas gikan man sa balakan badil. Padagos ang investigasyon kan mga autoridad mantang pinaghahanap mo niyan ang suspek sa likod kan nasambit ng krimen. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Congressman Elry Villapuerte tinawanan nin onra para man sa iyang legislative performance bilang 3-term na kongresista kan 2nd District kan Camarines Sur. Tinawada nin onra si Congressman Luis R. Villapuerte bilang saro sa iyang natatanging performance sa partibismo kanda Kongreso bilang saro sa mga 3-timer na miyembros kan House of Representative. Nagresibi si Congressman Villapuerte nin pagbisto o honra para sa iyang tibay asin epektibong serbisyo sa partibismo kanda paggibo nin mga leyes o batas na nakapokus sa pag-asenso kan Pilipinas kapakanan kan sa iyang mga nasasakupan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa iyang tulong termino. Nakapagsampa siya ni naabuton sa 8
o sa aaboton sa 800 na prosopwestong lay kung saan nagkapiraan naging saro ng lay o batas nangunyan pigi implementar na kabali sa mga isinulong ni Villapuerte iyo na prosopwesto mapadapit man sa digital transformation education sharing man sa parte mismo kan salud asin suporta sa mga saradit na mga negosyante ipinagmamalaki sa iyang pagiging aktibong partisipasyon bilang sarong congressman sa pagdangog kan mga deliberasyon sa Kongreso sa mga importanteng mga issue na kinakaatubang kan nasyon. Ang pagbistong ini patunay kan dedikasyon ni Congressman Elry Villapuerte asin kan pamilya Villapuerte sa saindang mga trabaho na mayo ninsawang pagserbi sa mga namamanwaan na mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin sa bilog na nasyon Pilipinas. Iba pa nga detalyes kana mga bareta pagita sa lado lokal inako man ni Abogado Julia o Maiko o inako ngunyan kana Comelec digdi sa laog kana siyudad Canaga nasagpud kasudma alas 12 nin pagkaudto 24 pa sana ang nakakapagsumiter kana sa indang susi sa bilang na 32 na mga nagkandidato sa laog kan siyudad Canaga kanakalis na eleksyon anwalo na mga dai pa nakapag-file kasud mga pagkaudto saro dyan na ana sinasabing winning candidate sa pagkakonsyal kan siyudad Canaga. Iyan pighalat pa sa gudang pizza o sakod ng alas 5 na pagkahapon kasudma. O yan parte kan mga payag ni Abogado Maiko Julia, Comelec Registrar kan siyudad ni Naga. Opo, sa ngunyan pong oras, ang nakapag-file na po sa Comelec Naga, bali 24 na po, 24 na po nakapag-file. Ang kandidato po ka nakaaging eleksyon, 32. Kaya bali may 8 pa po na dahil nakapag-submit sa indang SOSE. Duman sa 8, ang saro duman ang winning candidate po, for councilor. Ikaw pang sarong councilor na din nakapag-submit ng sa iyang SOSE. Pero mahalat man po kami hanggang alas 5 po ning hapon at dyan sa mga mahabol pa po sa pag-submit kan sa indang SOSE. Partiyan kan mga pahayag ni Attorney Maiko Julia ang Comelec Registrar kan na Naga. Mientras tanto, ang sisay mana na daiya nakapagsumiter kan sa indang mga susi ang pwedeng digdi pamultahon kan Commission de Eleksyon sa kunsyal 15,000 pesos ang multa digdi sa first offense, second offense igwanin 30,000 pesos ang multa sa mayor asin na vice mayor na posisyon anday nakapag-file kan sa indang susi ana mamulta nin 20,000 pesos sa first offense asin second offense 30,000 pesos. Kung ikaduang bisis ng dai pa nakapag-subiter ka na sa indang susi, pwede nang kasuhan kan Comelec nin perpetual disqualification to hold the public office kung sa inda diskwalipikado ini sa masudod na eleksyon o dai pwede na magkandidato sa masudod na mga eleksyon. Uya pa si Abogado Maiko Julia kan Comelec Naga. Po, ang mga penalty po pag di nakapag-filing SOSE, hinat po siyempre multa. Duman po sa city councilor position, ang multa po first offense 15,000, second offense 30,000. Duman po sa mayor, vice mayor position, ang pag di po nakapag-file first offense po 20,000, tapos second offense 40,000. Tapos po, siyempre, pag doong beses ka lang din nakapag-filing sa imong SOSE, makakasuhan ka pang Comelec ka yung dinapod ng perpetual disqualification to hold public office. Ibig sabihin kayan,
sa sunod na election, di ka na po makakadalagan. Ibig sabihin, disqualified ka na magdalagan sa any position, elective position. Ahayag ya ni Attorney Maiko Hulya kan Comelec. Inako man ni Attorney Maiko Hulya na daiman na talaga ninda namumonitora ang mga kandidato kung piraman ang gada ang totoong nagasto ninda sa sendang pangangampanya ka nakalisa na eleksyon. Tinawan doon ka nasambit ng opisyal, nakadaklan man kan mga nagsusumiter, kana nasambit ng mga susi na mga nagkandidato o mga politiko, dai tunay na nagdideklarar kung pira ana sa inda mismo na pinaggastos kan eleksyon o may pagpuputik. O yan parte kan mga payag ni Abogado Maiko Hulya. Ang totoo kaya, hindi man talaga totally mamonitor yan. Siyempre, mabase lang kami naman sa indang mga resibo na i-attach naman. Dapat itong gabos na expenses nila may supporting document. Pero aram naman po, ang mga kandidato, pagka-file nila kan sa indang candidacy, naggastos na talaga sinda. Pero po, siyempre, itong i-declare nila naman, siyempre, at the start of the campaign period. Artiyan kan mga tapos payag ni Attorney Maiko Hulya ang Comelec Registrar kan Siyudad ni Naga. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang nakaibanan sa bareta alas 7 yaon sa Engineering Department si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa idong pagantabay, mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.